Ang istorya pong tatalakayin po natin ngayon ay medyo mahaba-haba din mula po sa chapter 7 and chapter 8 ng Book of Joshua. But for time's sake, babasahin lang po natin ang portion ng chapter 7 and then i-discuss po natin yung kabuuan ng istorya as we go along. Tayo po tayong lahat para sa pagbabasa ng Biblia, Josue, Kabanata 7, mga talatang 1 hanggang 9. Sige po, buklatin po natin ang ating mga Bible. Sana makabili na rin ako ng medyo malayo-layo ang bilihan nitong Bibliang ito sa Manila pa. So, ang hirap pumanap ng oras. Pero hopefully we'll be able to have our own Tagalog Bible as well. Ngunit ang mga anak ni Israel ay lumabag tungkol sa mga itinalagang bagay. Si Achan na anak ni Carmi, na anak ni Zabdi, na anak ni Zerah sa lipi ni Juda, ay kumuha sa itinalagang bagay at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa mga anak ni Israel. Si Josue ay nagsugo ng mga lalaki mula sa Jericho patungo sa Ai. So may Ai na noon. Patungo sa Ai na malapit sa Bethaven sa gawing silangan ng Bethel at sinabi sa kanila, umahon kayo at tiktikan ninyo ang lupain. Ang mga lalaki ay humayo at tiniktikan ang Ai. At sila'y bumalik kay Josue at sinabi sa kanya, huwag mo nang paahunin ang buong bayan, kundi paahunin lamang ang 2,000 o 3,000 lalaki at salakayin ang Ai. Huwag nang pagurin ang buong bayan, sapagat sila'y kakaunti. Kaya't umahon sila, meaning to say, sila po'y nagbangon, tumayo, nag-go, sabi ng mga bata. Nasaan ako? Kaya't umahon mula sa bayan ng ang may 3,000 lalaki at sila'y nagtakbuhan sa harapan ng mga lalaki sa Ai. Ang napatay sa kanila ng mga lalaki sa Ai ay may 36 na lalaki. 36 Special Action Force. Okay? At kanilang hinabol sila mula sa harapan ng pintuang bayan hanggang sa Sebarim at pinatay sila sa dakong pababa. At ang mga puso ng taong bayan ay nanlumo at naging parang tubig. Pagkatapos ay pinunit ni Josue ang kanyang mga suot at nagpatira pa sa lupa sa harapan ng kaba ng Panginoon hanggang sa kinahapunan. Siya at ang matatanda ng Israel at nilagyan nila ng alabok ang kanilang ulo. At sinabi ni Josue, O Panginoong Diyos, bakit mo pa pinatawid ang bayang ito sa Jordan upang ibigay lamang kami at puksain ng kamay ng mga Amoreyo? Sana'y nasiyahan na kaming nanirahan sa kabilaan ng Jordan. O Panginoon, anong aking masasabi pagkatapos ang Israel ay tumalikod sa harapan ng kanilang mga kaaway? Sapagkat mababaylitaan ito ng mga Kananeo at ng lahat ng naninirahan sa lupain at kami ay kukubkubin at tatanggalin ang aming pangalan sa lupa. At anong gagawin mo sa iyong dakilang pangalan? Yan po ang salita ng Diyos, tayo manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sa pagkakataon na pagbulay-bulayan ng iyong salita. Mapag-aralan po, Panginoon, ang kasaysayan, hindi ng tao, kundi ang kasaysayan na ayon sa itinakda mo, Panginoon. Nawa po'y maintindihan namin kung ano po ang nais mong ipakahulugan at ipahatid sa bawat isa sa amin. Ano man yung kinakaharap namin ngayon, alam po namin mayroong kang itinakda at itinalagang salita mo specifically para sa bawat isa. Salamat, O Diyos. Hayaan mo ang banal na Espiritu ay sumaamin, Panginoon. At hayaan mo kahit sa oras pong ito, malimutan po namin pansamantala ang aming mga kabagabagan, ang aming alalahanin, Panginoon, at matuto po kami, Panginoon, na tumalima sa iyong Espiritu at sa iyong salita. Salamat po, O Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Makakapuna po tayong lahat. Alright. Praise God. Muli po may nakikita ako na tayong kasama na dayuhan, paki-English na lang po pag hindi ganong maintindihan. Ang service po natin ay Tagalog service, 90% Tagalog, 70% English. Okay. Bago po tayo magpatuloy o talagang tuluyang mag-dive doon sa ating topic, gusto ko pong pansamantala mabilisan, with the emphasis doon sa mabilisang talakayin yung tinatawag sa Ingles na the elephant in the room. Okay? Ano yung elephant in the room? The morality of God's command to destroy the city.
Marami po nag-struggle dyan. Okay? Bakit kailangang gawin niya ng Diyos? God commanded the destruction of the Canaanite people, hindi po dahil sa kulay ng kanilang balat, hindi dahil sa kanilang itsura, no? Hindi dahil sa kanilang lahi. Ito po ay isang divine judgment. Hindi dahil ang Diyos ay galit na Diyos. Gaya po ng ipinapangaral ng isang sikat na pastor sa Pilipinas na gusto niya tayong paniwalain na sinasabi niyang ang Diyos ng lumang tipan ay isang galit na Diyos. Habang ang Diyos naman po ng bagong tipan ay isang puno ng biyaya na Diyos. No? Ayaw lang niyang sabihin publicly, pero ang sinasabi niya, ina-identify niya na si Yahweh na Diyos ng Old Testament ay actually si Satan. Okay? So medyo mag-ingat po kayo. Sikat pong pastor yan. That is blasphemy. And nothing can be further from the truth. God commanded their destruction for their extreme moral wickedness. Hinantay po ng Diyos na talagang magtungo sa kasukdulan yung kanilang kasalanan at kasamaan. Kasama po dyan yung ritual child sacrifice. Can you imagine? Ilalagay yung sanggol sa isang nagbabagang estatwa ng kanilang Diyos-Diyosan. At habang umiyak ang bata, magtatambol silang pagkalakas-lakas upang lunurin ang iyak ng bata bilang pagsamba kay Molech. Kasama po dyan yung severe sexual immorality. No? At halimbawa po niya na yung polygamy, maraming asawa, temple prostitution, sumasamba sa magitan ng mga prostitute doon sa temple, bestiality or pakikipag-sex animals, fornication or pag-aasawa, pagsisex sa mga hindi kasal naman, homosexuality, okay? Yung biological men to biological men at biological women to biological women as well. No? Kailangan ko lang pong i-specify yan kasi mayroong gender confusion ngayon. No? Hindi mo na ma-define kung what is a woman. A woman is a woman. Medyo nalilito na yung mga tao. And most of all, yung idolatry. So inutos po ng Diyos ang paglupig, ang pagsira sa mga taong ito at sa kanilang mga ari-arian para ma-prevent itong mga taong ito para i-corrupt yung Israel. Para hindi sila mahawa. Dahil po ang Israel ang siyang gagawing instrumento ng Diyos upang pagdaluyan ng Mesiyas, tagapagligtas ng buong mundo. Deuteronomy chapter 9 verse 4 to 5. Quickly, babasahin ko po ito. Huwag mong sabihin sa iyong puso pagkatapos na mapalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo, dahil sa aking pagiging matuwid ay dinala ako ng Panginoon upang angkinin ang lupaing ito. Sa halip ay dahil sa kasamaan ng mga bansang ito ay pinapalaya sila ng Panginoon sa harap mo. Hindi dahil sa iyong pagiging matuwid o dahil sa katapatan ng iyong puso ay iyong pinapasok upang angkinin ang kanilang lupain, kundi dahil sa kasamaan ng mga bansang ito ay pinalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo at upang kanyang pagtibayin ang salita na ipinangako ng Panginoon sa iyong mga ninuno kina Abraham, Isaac at Jacob. So bakit sila palalayasin? Bakit ilulupigin? Sa sobrang kasamaan. Deuteronomy 20 verse 16 to 17, ngunit sa mga bayan ng mga taong ito na ibinigay sa iyo ang Panginoon mong Diyos, bilang pamanay, huwag mong magtitira ng mga buhay sa anumang bagay na humihinga. Grabe kundi yung lilipulin sila, Heteo, Amoreo, Cananeo, Perezeo, Heveo at Jubiseo, gaya ng iniutos sa inyo ng Panginoon mong Diyos. And lastly, Levitico 18:24-25, huwag ninyong dungisan ang inyong sarili sa alinman sa mga bagay na ito sapagkat sa lahat ng mga ito ay dinungisan ng mga bansang aking palalayasin sa harapan ninyo ang kanilang mga sarili at nadungisan ang lupain kaya't aking dadalawin ang kanyang kasamaan at isinusuka ng lupain ang mga naninira doon. Grabe po. Sa mga salitang ginamit po ng Biblia, makikita po natin kung gaano karimari-marim yung kasamaan ng mga tao doon po sa bayan o sa lupain ng Canaan. Okay? So, kaya po i-destroy sila. Hindi po dahil galit lang ang Diyos. Parang bang irritable. No? Yung parang natapakan yung daliri at ay! Ano ba? Well, hindi po ganon. No? Pasensya na po kung nagising kayo sa
Okay, let's move forward. Balik po tayo sa storya natin. Ito pong storya na binasa natin kanina, chapter 7, ay nangyari immediately matapos po silang talunin nung software, si AI. Okay? So, para ma-imagine po ninyo, bakit napaka-significant nito, parang naglalaban si Yahoo Search versus si Google Gemini saka si ChatGPT. Imagine mo, Yahoo Search ka pa rin. No? Ang kalaban mo, ChatGPT. Yeah. Ang layo. Pero nanalo pa rin si Yahoo Search. Anyari? Bakit? Yeah. Ano ang naging problema? Josue, chapter 6, 17 hanggang 19. Tingnan po natin, bakit ba sila natalo? Ang lungsod, pati ang lahat ng naroon ay itinalagas sa Panginoon para sa pagkawasak. Meaning to say, dedicated po ang lahat ng bagay doon sa Jericho para wasakin. In effect, tingin po kayo sa akin, ang Jericho po ay parang nagsisilbing first fruit. Ang first fruit, lahat para sa Panginoon. Kaya sabi niya, wala kayong gagalawin, wala kayong kukunin, destroy lahat, akin lahat yun. Are you with me? First fruit. Tanging si Rahab na upahang babae, siya at lahat ng kasama niya sa bahay ang mananatiling buhay sapagkat kanyang ikinubli ang mga sugo na ating isinugo. Ngunit kayo, layuan ninyo ang mga itinalagang bagay. Baka kapag naitalaga na sa inyo, ay kumuha kayo ng anuman na sa itinalagang bagay. No? Yung dedicated things or set aside things. Sa gayoy susumpain dahil sa inyo ang kampo ng Israel at magkaaroon ng kaguluhan. Ngunit lahat ng pilak, ginto, mga sisilang tanso at bakal ay banal sa Panginoon. Ang mga ito ay ipapasok sa kabangyaman ng Panginoon. So, lahat yon kabangyaman ng Panginoon. Okay? Hindi sa tao, para sa Lord. So, meron pong tinatawag na restriction as far as the spoil is concerned. Subalit si Achan po ay violate ito. Kumuha po siya ng ilang mga spoil at itinago para sa kanyang sarili. Pakinggan po niyo kung ano nangyari. Verse 1 dun po sa text natin. Ngunit ang mga anak ni Israel ay lumabag tungkol sa mga itinalagang bagay. Please take note of the, ano bang tawag doon yung plural singular? Hindi naman tense yun eh. Hindi, basta number, the number. Kung singular o plural. Okay? Take note. Ngunit ang mga anak ni Israel ay lumabag tungkol sa mga itinalagang bagay. And moving on, sabi niya, at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa mga anak ng Israel. Sandali lang. Medyo nalilito ako. Isang tao lang ang guilty ng plunder. Tama? Subalit, yung buong Israel, guilty, saka nagsuffer dahil doon? Bakit? Tanong nyo rin ho ba yun? Alam ko, tanong nyo yun. So, sasagutin ko. Hindi po actually nagbigay ng direktang sagot ang Biblia. Pero, kung titingnan po natin, madalas, bago po ang isang kasalanan ay tuluyang makumit, may tinatawag po tayo ng mga red flags. Tama? Red flags, nandyan yan sa tabi-tabi. Bago pa talaga makumit yung kasalanan, halimbawa, nakisakay sa isang kotse pa uwi ang isang dalaga sa isang may asawa at umupo sa harapan. Okay? Isang beses. Tapos, naulit. Tapos, naulit. Tapos, paulit-ulit. Tapos, buntis na, nalaman mo. The first time they did it, red flag. Or let's take our politicians at yung ating mga government officials at yung kanilang mga transactions.
Napabalitaan natin yan. Pare-pareho ang contractor sa napakaraming project. Red flag. May intelligence fund kahit hindi naman intelligence agency. Sinong susubaybayan mo? Yung mga elementary school? Yung mga estudyanteng maliliit? Yung Congress naman, isinama sa budget. Yung presidente naman natin, pinirmahan yung budget. At yung budget officer naman natin, inaprubahan yung pag-release ng budget. Yung land bank naman, pinayagan, i-withdraw yung 125 million ng cash. Inilagay sa maleta. Ilang beses. Ang daming red flag. I think sa kaso po ng Israel, there was also a red flag. Joshua chapter 7 verse 11, ito pong sinabi. Ang Israel ay nagkasala sa kanilang plural, nilabag ang tipan na aking inutos sa kanila, plural. Sila'y kumuha sa mga itinalagang bagay. Sila'y nagnakaw, nagsinungaling. At inilagay ang mga iyon sa kanilang sariling dalahan. Tandaan po ninyo si Achan lang ang gumawa. Pero in the view of the Bible, plural. Hindi singular. They have stolen, sige, consider na natin, baka ano rin. But they have lied. Wala namang sinabing nag-lie doon eh. Paano yun? Here's what I make of it. Okay? Ito po ang take ko dyan. Somebody knew something somehow but chose to keep quiet. Somebody knew something somehow but chose to keep quiet. Bakit? Madamay pa ako dyan. Kaya nung umulan ng malakas, yung bahay niya ang naanod. Bakit? Tumahimik siya. And we know what happens next. People died. In our case, sabi ko nga kanina, binaha, namatay, nasirang kabuhayan, etc., etc., etc. At ang pinakamasakit, marami pang etc. tayong masasabi. Sa kaso po ng Israel, a staggering defeat in the hands of a small city. Kahit nga po yung pangalan, napaka-small. Pakikli AI. 36 soldiers died and the morale of Israel na devastate po talaga. Makinig po kayo sa akin, mga anak ng Diyos. Tingin po kayo sa akin. Our sin has consequences. We could choose any sin we like, pero hindi tayo makakapili ng consequence ng ating kasalanan at kung gaano katagal natin pagbabayaran ang kasalanan na yan. Let that sink in for a while. At ang consequences po ay naaapektuhan ng ibang taong nakapaligid sa atin, gusto man natin o hindi. Ang tawag sa kanila, they are the unwilling victims of our wrong choices. Josue 7:25, at sinabi ni Josue, bakit mo kami dinalhan ng kaguluhan? Kinakausap niya si Achan. Bakit kami, pati kami dinamay mo, nananahimik kami dinhe? And so Joshua, bilang bahagi ng tinatawag na unwilling victim, had a moment of meltdown. Verse 6, pagkatapos ay pinunit, i-describe ko sana bro, kaya lang nangihinayang ako eh, sayang. Mamahalin ito, 500 bili ko dito eh.
Pagkatapos ay pinunit ni Josue ang kanyang mga suot at nagpatira pa sa lupa sa harapan ng kaba ng Panginoon hanggang sa kinahapunan. Siya at ang matatanda ng Israel, nilagyan nila ng alabok ang kanilang ulo at sinabi ni Josue, O Panginoong Diyos! Bakit mo pa kami pinatawid sa bayang ito sa Jordan upang ibigay lamang kami at puksain sa kamay ng mga Amereo? Sana doon na lang kami doon sa 1.5 tribe na ibinigay mo sa amin doon sa kabilang iba. Sana doon na lang kami, nagtiyaga na lang kami doon. O Panginoon, ano ang aking masasabi pagkatapos ng Israel tumalikod sa harapan ng kanilang mga kaaway? Bakit? Kasi mababalitaan nyo naman kalaban namin, lahat ng nanirahan sa lupain, kami kukubkubin. Tapos ang tanong niya, anong gagawin mo sa dakila mong pangalan? O ano na mangyayari? Sabi mo dakila ka. Ano mangyayari? Tatawanan ka ng mga tao. Mga kapatid, this is not an expression of humility. This is an expression of humanity. Tao lang, sabi nga nila. Hindi ko po sinasabing okay yung ginawa ni Josue. Okay? But here's the part na gusto ko. Joshua ran to God, not away from God. Kung tayo man po yung guilty sa kasalanan o tayo yung unwilling victim dahil sa kasalanan ng iba, the best reaction and response is to run to God, not away from God. Lord, bakit mo pinayagan mangyari sa bahay ka? Ayoko na. No. Run to God. Complain if you must. Murmur if you like. Blame God if you wish. But never run away from Him. Because eventually, kakausapin ka niya, sasagutin ka niya. And God did answer Joshua. He received a nudge to reset. Joshua 7 verse 10. At sinabi ng Panginoon kay Josue, tumayo ka! Huwag po kayong tatayo, si Lord lang yun. Tumayo ka! Bakit ka nagpapatira pa ng ganyan? O sa ibang translation, tumindig ka! Bakit mukha kang talunan? Why are you cast down? Get up! It's time to reset. Stop murmuring. Stop complaining. It's time to roll your sleeves and get your hands dirty again. Yes, pwede tayo mag-complain, pwede tayo mag-murmur, pero wag po tayo mag-stay sa ganung season. Di ba? Siyempre, initial reaction mo yun eh. Tao lang naman. Oh, naiintindihan ni Lord yun. Pero wag ka mag-stay doon 3 taon na ganun ka pa rin. Do not linger in that attitude. God is nudging us to make a reset. Psalm 43 verse 5, sabi ni David, why are you cast down, O my soul? Why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise Him, my salvation and my God. Preach to yourself if need be. Kausapin mo yung sarili mo, humarap ka sa salamin. Hoy, pogi! Trust in the Lord. Bakit pa ka kang talunan? Isa kang panalo kay Kristo. Preach to yourself. Aim for a reset. An emotional, mental, and spiritual reset. Kung gusto mo na ma-turn around yung sitwasyon mo. Amen? And then, nakatanggap po si Joshua mula sa Diyos ng instruction to identify the problem. Verse 13, sabi niya, get up! Ito na naman, pangalawang get up. Consecrate the people. Pangalawang get up na po yan, na instruction ni Lord. It was an instruction to identify the problem. Yeah? Pag binasa niyo po, yung medyo mahaba po kasi yan, abutin tayo ng 5:00. Okay. But more specifically, gustong ma-identify sino ang dahilan. Yeah? Sa Pilipinas, alam naman natin kung sino ang dahilan. Ang tanong na lang, magkano ang dahilan? Yun na lang yun.
Pero dito, sino ang dahilan? In mathematics word problem, sino dito gusto niyo yung mga word problem sa mathematics? Yan. Dumadami na kami. Okay. Sino gusto niyo dito yung asawa ng, salita ng asawa niyo yung problem niyo? Wala. Math na lang, pastor. Yeah. In mathematics word problem, yung teacher ko po used to say, when you are able to identify the problem is half solved. Pag na-identify mo, na-pinpoint mo the heart of the problem, half solved na. I think the spies that Joshua sent, sila po ay complicit to the problem. May contribution sila sa problema. Verse 2 to 3. Si Joshua ay nagsugo ng mga lalaki mula sa Jericho patungo sa Ai malapit sa Beth-Haven. I-summarize ko na lang po. Ano sabi nila? Chicken! Yung sabi nila wala. Walang binatbat yung mga yan. Walang binesa. Sabi ng mga matatanda, walang sinabi yan. Huwag mo na kaming pagurin, Josue. 3,000 lang ang ipadala mo. Parang sabong lang, 3,000 lang. Konti lang sila. Isang malaking kahambugan. Nanalo lang sila sa Jericho, feeling nila, kayang-kaya na nila yung kaaway. I think Joshua is complicit as well to the problem. Why? Naniwala siya. Yeah. I think the people are also complicit sa problema. Why? Walang nagsalita kay Josue. Josue, sandali lang. Parang istorya dati kay Moses yan. Di ba? Spy ka dati. Ang pinaniwalaan ni Moises, yung 10. Kayong dalawa ni Caleb, hindi. Parang deja vu yan. History repeats itself yan. Walang nagsalita ng ganun. Somebody knows something somehow but chose to be silent. Kaya, wag po kayong matutuwa sa ako, tahimik lang ako. Complicit ka. Verse 11. Ano sabi ni Lord? Ang Israel ay nagkasala sa kanilang nilabag ang tipan na aking iniutos sa kanila. Sila'y kumuha ng mga itinalagang bagay, sila'y nagnakaw, nagsinungaling, inilagay ang mga iyon sa kanilang sariling daladalahan. Ang buong bansa po, buong bayan ng Israel ay nagtiwala sa kanilang sariling judgment and they failed to trust God. Gaya po ng nangyari kay Moses at yung kanyang mga spies boys. History repeats itself. Mga kapatid, maaring hindi ikaw talagang may kasalanan. Still, make a reset and take an autopsy of the situation. Consider mo yung sarili mo as unwilling victim. But still consider, meron ba akong bahagi na ginagampanan sa problemang ito? O baka ikaw yung someone who knows something somehow but chose to be quiet? Kapatid, make a reset, identify the problem, and then rectify the issue. Joshua proceeded to rectify the issue. Sabi po sa verse 16, kinaumagahan, maagang bumangon si Josue at inilapit ang Israel ayon sa kanilang mga lipi at ang lipi ni Huda ang napili. So ito na po, ina-identify niya na kung sino talagang may kasalanan. Sa verse 19, at sinabi ni Josue kay Achan, na-identify na si Achan, anak ko, luwalhatiin mo ang Panginoong Diyos ng Israel. Ibig sabihin nun, magsabi ka ng totoo. Yun lang po ibig sabihin nun. At magtapat ka sa Kanya, sabihin mo sa akin ngayon kung ano ang ginawa o wag mong ilihim yon sa akin. Nag-confess po si Achan, siya po'y nasentensyahan at siya po'y binato hanggang sa mamatay. Sometimes, to rectify the issue at hand, kailangan nating komprontahin ang mga tao. Kahinaan po natin yung mga Pilipino. We are like a meandering river. Alam mo meandering river? Ganyan-ganyan. Salit na diretsuhin,
meandering river. We have to confront people or face the brutal facts about people, about you, about me. Yes, maaring painful at maaring it may take some time. Pero ang sabi ng isang Chinese proverb, sabi po ng Chinese, pakiclick nga yan anak. Sabi ng Chinese proverb, a journey of 1,000 miles always starts with a single step. Yeah. Sorry po, Chinese eh. Yeah. Totoo po a journey of 1,000 miles always starts with a single step. But take that necessary step. Rectify, confront, correct. Then, we are ready to move forward. Just as Joshua and the Israelites were encouraged to move forward. Sabi po ng Josue 8:1. Sinabi ng Panginoon kay Josue, huwag kang matakot ni manlumo, isama mo ang lahat ng lalaking mandirigma. O lahat na ito, lahatan na to, patot panablas, sama na. Okay? Yan ang sabi namin mga kapanahonan namin. Patot panabla na ito. Isama mo ang lahat ng lalaking mandirigma, umahon kayo sa AI, tingnan mo, ibinigay ko sa iyong kamay ang hari ng AI at ang kanyang sambahayan, ang kanyang lusod at ang kanyang lupain. Move forward. Ini-encourage ni Lord si Josue, na-identify mo ng problema, na-rectify na, ngayon, move forward. Mga kapatid, mayroong panahon para malungkot, malugmok, manlumo, pero may panahon din na mag-move forward. Sabihin mo sa katabi mo, yung nasa kanan, move forward. Okay. Sabihin mo sa kaliwa mo, move sideward. Hindi. Move forward. Move on, sabi nga nila. Minsan sa mga babae, mahirap mag-move on. But still, sabi ni Lord, move on. Winston Churchill once said, success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Now, please allow me to modify this quote a bit para po sa istorya natin na ito. Ito po yung aking modification. Sin is not final. Failure is never fatal. It is the courage to amend and to continue that matters. Pagpatuloy mo yung tunay na mahalaga. Medyo kulang lang po yung salita ko. To continue that what really matters. Dapat yan. But pastor, di ba fatal nga yung nangyari kay Achan? Di ba fatal nga yung nangyari dun sa 36 Mama Sapano? Special Action Force. Hindi, 36 lang namatay. Dapat to AI Special Action Force. Yeah. 36. Tama naman po, fatal. Patay po sila. Joshua, bagamat ang pangalan po niya sa Hebreo, ang ibig sabihin is Yahweh saves. Hindi po niya nagawang iligtas ang mga taong ito sa kamatayan. Mga tawag natin unnecessary casualty. But you see, there's another Joshua who came. He lived. He died. Upang sino mang manampalataya sa kanya, may confidently say, my sin is not final. My failure is never fatal. My sin has been paid for by this Joshua. And in his eyes of this second Joshua, failure is not a person. Failure is never a destiny. Failure is just an event. Dahil po sa plano niya, in the end, mananalo ako. Yun po ang tiyak. At yung mga nanampalataya sa kanya, tiyak na mananalo.
Isa sa kanyang mga apostol ay diniklara, Roma 8:37, ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. In English, we are more than conquerors. I'm not a failure. I am more than conquerors through this second Joshua who came. He himself declared, sabi po sa 1:11-25, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Kahit na minsan yung ginawa ko fatal, pero hindi siya permanente. Bakit? Sabi ng pangalawang Joshua na dumating, though he dies, yet he will live. At ang pangalan po ng taong ito sa Hebreo ay Joshua din. And blessed are we kapag naniwala tayo at nanampalataya tayo dito sa ikalawang Joshua. Yes, we may have a moment of meltdown. May call on our keyboardist, please. We may have a moment of meltdown when we fail or naging unwilling victim tayo ng failure, mistakes, sin ng ibang taong nakapaligid sa atin. Yeah. Nagdesisyon na uminom, tapos nagmaneho, ikaw naman, ganda-ganda ng biyahe mo, kumakanta ka pa. Pero dahil sa kanyang kabulastugan, na-aksidente ka. Unwilling victim. Whether you are the one who committed the sin or you're just an unwilling victim, aim for a reset. An emotional, mental, but especially spiritual reason. Hear from God. Tumahimik ka pansamantala, makinig sa Diyos. Ito gusto ko pong i-preach din sa sarili ko at gusto ko i-preach sa inyo. Minsan, tigilan muna natin yung TikTok. Tigilan muna natin YouTube. Addictive po talaga. Guilty as charged. Kasi po si Lord, madalas nag-i-speak siya in whisper. Hear from God at hayaan nating matulungan tayo ni Lord ma-identify yung mga problema. Saan ba tayo nagkamali? Sino ba talaga yung totoong nagkamali? Ano ba yung dapat ayusin? And then allow Him to help you rectify the issue. Allow Him to help you paano unang hahakbang doon sa libu-libong milyang ating lalakbayin. And then move forward. And the best way to move forward is the combination of what God said to Joshua and what the other Joshua said. Kukumbine ko na po, Joshua 8:8. Kapag inyong nasakop ang lungsod, ay inyong sisilaban ng apoy ang lungsod at gagawin ang ayon sa inutos ng Panginoon. Narito, inuutusan ko kayo. Sabi niya, pag na-conquer nyo na yan, do whatever the Lord has told you. To the letter. 11:25 and 26 ng John, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Even if you die, you will still live. Your death, your failure is never fatal. Even your death is never final. The only question is this. Yun po yung sinunod ng pangalawang Josue. Sabi niya, pinaniniwalaan mo ba ito? Do you believe this? Do you believe me? Do you trust me? Do you trust me enough to obey me? Do you trust me enough to follow my instruction? Even at times, sabi ko last week, parang weird. Parang di natin maintindihan. Kahit minsan, ang sakit. Anak, it's time for reset. Patawarin mo na. Hindi. Hindi! The question is, do you really believe God?
Do you really believe God that He's for you and willing to do what's best for you? Siyempre naman, forgive. Do you really believe? Yan po minsan ang question. Minsan madali yung maniwala. Naniniwala ako. Nagtitiwala ka ba talaga? Naniniwala ako. Pero pag sinubok na, susunod ka ba? Doon. That's where the rubber meets the road. Do you trust me in this? Are we trusting God enough that we are doing things according to His word, according to His will? Or we are so full of ourselves that we think we can do it all kasi, ano sabi ng patalastas? Because we have it all for you. Sin affect me as well as the people around me. But sin is not final. My failure is never fatal in Jesus Christ. Pero kailangan ko talagang magtiwala sa Diyos sa lahat ng bagay na aking gagawin kung gusto kong mag-move forward. The same goes with you, with you, with you, with you. For all of us. Let's all stand up. May I call on the worship team, please? Thank you, Lord. Let's respond to God. As we sing this song, I just want you to talk to God. Let that question linger. Do I really trust God? Titiwala ba talaga ako sa Panginoon? To the point na willing akong sumunod. O gusto mo lang sabihin, Lord, let the pain remain forever in my heart. Paikot-ikot ka dyan sa pain mo, sa hurts mo. To move forward, you have to trust the instructor. I remember what God said to Joshua, you have never been this way before. So follow me. First time nyo to, hindi pa kayo napunta dito, sumunod kayo sa akin, follow my lead. Darating tayo sa mga pagkakataon, first time nating mararanasan ng isang bagay at halos di natin kayang malirip kung ano talaga yung nangyari. Sabi ni Lord, are you willing to follow me? I'll guide you. I will take you out of this dark, but you have to follow me. Amen? I have this impression that some of us here, feeling natin, biktima tayo ng mga maling desisyon ng ating magulang. Yung mga sumunod na kabanata ng buhay natin ay epekto ng mga maling desisyon nila. At maaaring tama kayo. To the point na sila lang lagi ang nasisisi nyo. But we also have to face the fact, sometimes, dahil mali yung naging response natin, naging complicit tayo doon sa problema na yun. Kapatid, if you're going to move forward, you have to identify that. You have to identify that. Minsan, tayo'y nagkasala. Minsan yung response natin sa kasalanan ng iba, yun yung nagpapalala ng sitwasyon natin. And for that, we have to repent and say, God, I'm sorry. I am complicit.
I want you to know that's the first step to a 1,000-mile journey that you're about to embark, and it's gonna be a wonderful journey, I tell you. But you have to take the first step. Lord, we come to you. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga maling responses namin, sa mga naging kasalanan sa amin ng mga taong nakapaligid sa amin, sa mga ginawa ng mga tao sa amin. Lord, patawarin po kami kung kami rin po'y naging dahilan para ang ibang tao naman po ay madupilas, magkasala din. Lord, speak to your people now. Pwede po ba nating itaas yung ating kanang kamay as if we are reaching out to God? Say, God, hawakan mo yung kamay ko. Lord, take me out of this darkness, Lord. Gabayan mo ako, Panginoon. Sa bawat paghakbang, sa aking paglakad, sa bawat desisyon, sa bawat response. Lord, here I am. I am willing to follow. Help me to be willing to follow. Kung minsan napapangunahan po kami ng aming humanity, pero Lord, ayaw po namin na manatili doon sa season na yon na complain lang kami ng complain, murmur lang kami ng murmur. Gusto po namin mag-reset at mag-move on. Help us, God. Today, we choose to believe in you, to trust you enough to do your will. May the Lord bless you and keep you. May the Lord turn His face towards you. May the Lord have mercy on you. And may He grant you peace and joy and love. You are now sent to the waiting world. Mga kapatid, maging pagpapala tayo sa mga tao. In Jesus' name, Amen.